Isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid ang nagpatigil kay Lana sa kanyang paglalakad. Sinundan iyon ng tunog ng nababasag na babasagin. Napatakip siya sa kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata. Ito ang una niyang gabi sa mansyon ng mga Sevilla at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Inumin mo to, Armando. Inumin mo lahat. Para sa'yo rin tong gamot na to. Ang boses na yon. Boses ni Ma'am Maribel. Ngunit iba ang dating nito ngayon. Matigas, walang pasensya, at may halong pagbabanta. Malayong malayo sa malambing na boses na ipinakilala sa kanya kaninang umaga lamang. Napasandal sila na sa pader ng pasilyo, pinakikiramdaman ang pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito dapat naririnig. Isa lamang siyang bagong kasambahay. Ang trabaho niya ay maglinis, magluto, at sumunod sa utos. Hindi ang makinig sa kung anong madilim na lihim ang bumabalot sa marangyang bahay na ito. Panginoon ko, ano po ba itong pinasok ko? Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng kahit anong ingay. Nang makabalik sa maliit na pasilyo patungo sa kusina, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang trabahong ito, ang tanging pag-asa niya, ang tanging daan para maipagamot ang nanay niyang may sakit sa probinsya at mapag-aral ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng masangkot sa gulo. Huwag kang makialam, Lana. Huwag kang magtanong. Gawin mo lang ang trabaho mo, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, isang bodega na ginawang kwarto para sa kanya, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng nangyari sa unang araw niya. Kaninang umaga lang, pagpasok niya sa malaking bakal na tarangkahan ng mansyon, para siyang nalula sa ganda. Malawak ang hardin. Kumikinang sa sikat ng araw ang tubig sa swimming pool, at ang bahay mismo ay tila isang palasyo mula sa mga kwentong nababasa niya. Pero sa loob, kakaiba ang lamig. Hindi ang lamig na galing sa aircon, kundi isang lamig na kumakapit sa mga pader, sa mga mamahaling muebles, sa bawat sulok ng bahay. Welcome sa Villa Sevilla, Lana. Isang matamis na ngiti ang sumalubong sa kanya. Pero ang mga mata ni Ma'am Maribel ay hindi marunong ngumiti. Malamig ang mga iyon, mapanuri, tila sinusukat ang kanyang pagkatao sa isang tingin lang. Ipinakilala siya sa buong bahay, at ang huling pinuntahan nila ay ang silid sa ikalawang palapag. Doon, nakilala niya si Ira. Ang 12 anyos na dalagita ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa malaking bintana kung saan matatanaw ang hardin. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok sila. Siya si Ira, ang anak ni Armando. Sabi ni Maribel, walang bakas ng pagmamahal sa kanyang boses. Huwag mo siyang masyadong papansinin. May sarili siyang mundo. Naiwan si Lana sa silid para mag-ayos ng mga gamit ng bata. Napansin niya ang magulo nitong buhok. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ira, mahinahon niyang tawag. Gusto mo bang suklayin ko ang buhok mo? Sa unang pagkakataon, lumingon ang bata. Nakita ni Lana ang napakalungkot na mga mata. Walang sinabi si Ira, ngunit bahagya itong tumango. Habang maingat niyang sinusuklay ang mahabang buhok ng bata, sinimulan ni Lana na humimig ng isang lumang kantang pampatulog na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang simpleng himig tungkol sa mga bituin at sa buwan. Napansin niya sa salamin ang isang munting ngiti na sumilay sa mga labi ni Ira. Sandali lang iyon at agad ding nawala. Pero para kay Lana, sapat na iyon para maramdaman ang isang kakaibang koneksyon sa batang ito. Ngunit ang munting sandaling iyon ay binasag ng pagbabalik ni Maribel. Nakita nito ang isang libro ng mga fairy tales sa kandungan ni Ira. Ano na namang yan? Walang galang na sabi ni Maribel, sabay hablot sa libro. Paulit-ulit na lang, wala kang mapapala sa mga pantasyang ito. Walang sabi-sabing itinapon ni Maribel ang libro sa basurahan sa gilid ng silid.
Hindi nakapagsalita si Lana. Ang nakita lang niya ay ang isang butil ng luha na tahimik na pumatak mula sa mata ni Ira habang nakayuko ito. Isang luhang walang tunog, puno ng sakit na tila matagal na nitong kinikimkim. At ngayon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, ang lahat ng yon ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang malamig na mga mata ni Maribel, ang tahimik na luha ni Ira, at ang nakakakilabot na sigaw at tunog ng nababasag na baso mula sa silid ni Don Armando. Isiniksik ni Lana ang sarili sa ilalim ng kumot. Tila ba kayang itago ng manipis na tela ang takot na nararamdaman niya. Lumipas ang isang oras pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nagkakaroon ng buhay. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nauuhaw siya. Nagpasya siyang bumangon para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Baka sakaling makatulong yon para kumalma siya. Madilim at tahimik na ang buong kabahayan. Dahan-dahan siyang naglakad, gamit lang ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Pagdating niya sa kusina, napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng counter, malapit sa lababo. Mga bubog ng baso na maingat na isiniksik sa isang sulok. At sa tabi nito, isang maliit at walang lamang bote ng gamot. Dahan-dahan niya itong dinampot. Sinubukan niyang basahin ang etiketa sa dilim, ngunit malabo ang mga letra. Ngunit may isang salita siyang naaninag. Zepam. Hindi niya ito maintindihan, pero parang pamilyar. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag papalapit sa kusina. Sa sobrang taranta, nabitiwan niya ang maliit na bote. Gumawa ito ng mahinang tunog nang tumama sa sahig. Mabilis siyang nagtago sa loob ng madilim na pantry, halos hindi humihinga. Pumasok si Maribel sa kusina. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe. Hindi nito binuksan ang ilaw. Nakita ni Lana ang anino nitong kinuha, ang maliit na bote ng gamot, mula sa sahig gamit ang isang tissue. Walang emosyon ang mukha nito habang maingat nitong ibinalot ang bote sa tissue at itinapon sa pinakailalim ng basurahan. Pagkatapos ay umalis ito na parang walang nangyari. Naiwan si Lana sa dilim ng pantry, nanginginig. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi na ito simpleng hinala lamang. Alam niyang may mali. May isang bagay na napakadilim na nangyayari sa loob ng Villa Sevilla. Kinabukasan, sinubukan ni Lana na kalimutan ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Pilit niyang sinabi sa sarili na baka guni-guni niya lang ang lahat. Baka pagod lang siya. Ngunit sa bawat kilos niya, sa bawat sulok ng mansyon na kanyang nililinis, naroon ang isang aninong bumubulong sa kanyang isipan. Sa oras ng almusal, mas lalo itong lumakas. Nakahain ng masasarap na pagkain sa mahabang mesa, ngunit tila walang ganang kumain ng dalawang taong pinagsisilbihan niya. Si Ira ay tahimik na nakayuko sa kanyang plato, habang si Don Armando naman ay tila wala sa sarili. "Armando, darling, heto ang mga vitamins mo," malambing na sabi ni Maribel. Inilalapag ang isang maliit na platito na may ilang tableta sa tabi ng plato ng asawa. Kinuha ni Don Armando ang baso ng tubig, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Natapon ang kalahati ng tubig sa mesa bago pa man niya ito maiangat sa kanyang bibig. "Ayan na naman," sabi ni Maribel. May halong inis sa tono, kahit nakangiti. "Hayaan mo na. Ako na ang magpapainom sa'yo." Kinuha niya ang mga gamot at baso at maingat na ipinainom sa matanda. Ngumiti si Don Armando nang may pagpapasalamat, isang ngiting pagod at malungkot. Ngunit nakita ni Lana ang saglit na pag-irap ni Maribel nang tumalikod ito para kumuha ng pamunas. Pagkatapos ng almusal, inutusan siya ni Maribel na ayusin ang medicine cabinet sa banyo ni Don Armando. "Masyado nang magulo," sabi nito. "Itapon mo na ang mga expired na at ilista mo ang mga malapit ng maubos." Ito na ang pagkakataon niya. Habang nag-aayos, nakita niya ang isang maliit na logbook kung saan nakasulat ang mga gamot at ang oras ng pag-inom.
Maayos ang pagkakasulat. Ngunit sa entry para sa araw-araw na vitamins ni Don Armando, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. May isang pangalan ng gamot na halatang binura gamit ang correction tape. Sa ibabaw nito, isinulat ang pangalan ng isang kilalang brand ng multivitamins. Ngunit dahil sa liwanag na tumatama mula sa bintana, bahagyang nababasa ni Lana ang mga letrang nakatago sa ilalim ng puting tinta. Clonazepam. Iyon ang salitang nakita niya sa bote kagabi. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at pasimpleng hinanap ang pangalan ng gamot. A potent sedative used to treat seizures or panic disorder can cause drowsiness, dizziness, and loss of coordination. Nanlamig ang buong katawan ni Lana. Hindi ito bitamina. Isa itong malakas na pampakalma. Ito pala ang dahilan kung bakit laging tila inaantok at nahihirapan si Don Armando. Lason. Araw-araw, nilalason ni Maribel ang sarili niyang asawa. Nang hapong yon, nalaman niyang hindi na naman darating ang physical therapist ni Ira. Na-cancel, sabi ni Maribel habang nagbabasa ng isang fashion magazine. May emergency daw, bukas na lang daw. Nakita ni Lana ang pagkadismaya sa mukha ni Ira. Ito na ang ikatlong beses na na-cancel ang session ngayong linggo. Nang makaalis si Maribel para sa isang social event, dahan-dahang pumasok si Lana sa silid ni Ira. Dala niya ang isang maliit na bola na malambot. Ira, sabi niya, gusto mo bang subukan nating igalaw ang mga daliri mo? Tiningnan siya ni Ira ng may pag-aalinlangan. Kahit konti lang, pakiusap ni Lana. Ngumiti siya ng buong puso. Para kapag dumating si therapist mo, magugulat siya sa'yo. Pumayag din ang bata. Inilagay ni Lana ang bola sa palad ni Ira at tinulungan itong pisilin iyon ng dahan-dahan. 1, 2, 3. May ngiti sa mukha ng dalawa habang ginagawa nila iyon. Isang maliit na tagumpay. Anong kababalaghan ang nangyayari dito? Ang boses ni Maribel ay tila kidlat na gumulat sa kanila. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Nakatayo ito sa may pintuan. Nakataas ang isang kilay, ang nangiti sa labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. Ma'am, nauutal na sabi ni Lana. Tinutulungan ko lang po si Ira sa, hindi mo trabaho yan Lana. Putol ni Maribel sa kanya. Ang boses ay kalmado pero puno ng babala. Ako ang asawa ng kanyang ama. Ako ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Do you understand? Oo po, ma'am. Sagot ni Lana. Nakayuko. Good. Now get back to your work. Nagmamadaling lumabas si Lana. Ramdam na ramdam ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Kinagabihan, habang naglilinis siya sa study ni Don Armando, isang larawan sa ibabaw ng mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Litrato yon ni Don Armando at isang magandang babae na kamukhang kamukha ni Ira. Siguro ito ang kanyang unang asawa. Sa litrato, si Don Armando ay nakangiti ng malapad, malakas, at puno ng buhay. Ang mga mata niya ay kumikinang. Tinitigan ni Lana ang larawan at pagkatapos ay sumulyap siya sa pinto kung saan paminsan-minsan niyang nakikita ang anino ng kasalukuyang Don Armando, isang taong mahina, nalilito, at nakakulong sa sarili niyang pamamahay. Isang malalim na awa ang bumalot sa kanyang puso. Para kay Don Armando, para kay Ira. Mukhang interesado ka sa mga gamit ng amo natin, miss. Isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat si Lana at napahawak sa kanyang dibdib. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking hindi pamilyar. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakangisi at sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Sino po kayo? Marco, sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kapatid ako ni Maribel. Pumasok ito sa loob ng study, dahan-dahan, parang isang ahas na sinusuri ang kanyang biktima. May dala itong amoy ng mamahaling pabango at alak. Nagagandahan ka ba sa bayaw ko? Tanong nito, tumatawa ng mahina.
Mayaman, di ba? Sayang, mahina na. Hindi kumibo si Lana. Yumuko lang siya at nagkunwaring nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa, umaasang aalis na lang ito. Pero hindi ito umalis. Lumapit pa ito sa kanya. Alam mo, pinagmamasdan kita kanina pa. Bulong nito, malapit sa kanyang tainga. Masyado kang maraming napapansin. Sa kusina, sa sala, sa kwarto ni Ira. Masyado kang mausisa. Naramdaman nila na ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Sabi niya, nanginginig ang boses. Talaga ba? Tumawa ulit si Marco. Isang payo lang, Miss Probinsyana. Dito sa pamamahay na ito, mas magandang maging bingi at bulag. Mas tatagal ka. Pagkatapos ay tinapik nito ng bahagya ang kanyang balikat bago ito tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Lana na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay bumalik. Mas matindi, mas malinaw. Hindi na lang si Maribel ang problema. May isa pang anino na nagbabantay sa bawat kilos niya. Maya-maya pa, habang naghahanda siya para matulog, narinig niya ang mahihinang boses mula sa hardin sa likod ng bahay. Dahil malapit lang ang bintana ng kanyang silid, sumilip siya. Nakita niya si Maribel at Marco na nag-uusap sa ilalim ng dim na ilaw ng isang garden lamp. Hindi niya marinig lahat, pero sapat ang lakas ng hangin para dalhin sa kanya ang ilang salita. Bilisan mo na, ate. Narinig niyang sabi ni Marco. Nauubos na ang pasensya ko. Maghintay ka lang, sagot ni Maribel. Halata ang inis sa boses. Malapit na. Isang pirma na lang ni Armando ang kailangan ko. Pagkatapos niyan, pwede na nating ipadala ang pabigat na batang yan sa malayo. Paano yung bagong katulong? Tanong ni Marco. Mukhang may pakialam sa bata. Humalakhak si Maribel, isang tawang nakakapangilabot. Huwag kang mag-alala sa kanya, sabi nito. Isang salita ko lang, isang maling galaw niya lang, mawawala siya sa pamamahay na, to na parang bula. Napatakip si Lana sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang nila nilalason si Don Armando. May plano rin sila para kay Ira. At siya ay isang langgam na anumang oras ay maaari nilang tapakan. Pumikit siya ng mariin. Ang imahe ni Ira na umiiyak ng tahimik ay bumalik sa kanyang isipan. Ang imahe ni Don Armando na may pagod at malungkot na ngiti. Alam niyang mapanganib. Alam niyang dapat siyang manahimik at umalis na lang. Pero paano niya iiwan ang dalawang taong tila unti-unti nang nilulunod sa dilim? Doon, sa gitna ng takot, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng manahimik. Kinapa niya ang kanyang luma at munting cellphone sa ilalim ng unan. Binuksan niya ang voice recorder app. Kailangan ko ng ebidensya, bulong niya sa sarili, habang ang puso niya ay walang tigil sa pagtibok, na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Lumipas ang ilang araw, na tila ba naglalakad si Lana sa ibabaw ng maninipis na bubog. Bawat ngiti ni Maribel ay parang isang babala. Bawat sulyap ni Marco ay parang isang banta. Ang buong mansyon ay naging isang malaking entablado. At sila na ang tanging manunood na nakakaalam sa madilim na script na isinulat ng magkapatid. Pinilit niyang maging normal. Naglilinis siya, nagsisilbi, at ngumingiti habang ang kanyang cellphone ay laging nakatago sa bulsa ng kanyang uniforme, laging handang pindutin ang record button. Pero mailap ang pagkakataon. Tila ba alam ni na Maribel at Marco kung kailan siya nasa paligid? Ang mga pag-uusap nila ay laging sa mga lugar na hindi niya mararating o sa mga oras na abala siya sa ibang gawain. Isang gabi, habang naghahanda siya ng merienda para kay Don Armando, narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Marco. Gaya ng dati, may dala itong tensyon sa buong kabahayan. Lana, dalhin mo na yan sa taas at pagkatapos ay maaari ka nang magpahinga. Utos ni Maribel mula sa sala. Huwag ka nang lalabas ng kwarto mo.
May pag-uusapan lang kami ng kapatid ko. Malinaw ang utos. Isang paraan para ilayo siya. Tumango lang si Lana at dinala ang tray sa silid ni Don Armando. Naabutan niyang nakatingin lang sa kawalan ang matanda. Nakaupo sa kanyang paboritong silya malapit sa bintana. "Sir, merienda po ninyo," sabi ni Lana ng mahinahon. Tumingin sa kanya si Don Armando. Sa isang saglit, nakita ni Lana ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng kalinawan, ng pagkilala. Ngunit agad din itong nawala at napalitan ng dati ng pagkalito. Nang ilapag ni Lana ang tray, sinadya niyang ibagsak ang isang kutsarita. "Ay, pasensya na po," sabi niya at yumuko para kunin ito. Sa ilalim ng mesa malayo sa paningin ng sino mang maaaring sumilip sa pinto. Pasimple niyang pinindot ang record button sa kanyang cellphone. Iniwan niya ito roon, nakatago sa ilalim ng makapal na tablecloth. Nagpaalam siya at lumabas. Isinara ang pinto. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang silid, nagtago siya sa isang madilim na sulok ng pasilyo kung saan tanaw niya ang hagdanan. Ilang minuto lang, narinig niya ang mga yabag, sina Maribel at Marco. Pumasok sila sa silid ni Don Armando. Hindi nila isinara ng maigi ang pinto. "Ano ba, Marco? Bakit ka na naman nandito?" Inis na tanong ni Maribel. Ang boses ay mahina, pero sapat na para marinig ni Lana. "Kailangan ko ng pera, ate. Malaki ang talo ko." Wala pa. Hindi pa niya napipirmahan ang huling dokumento, ang Special Power of Attorney. Kapag napirmahan niya yan, ganap nang mapapasa akin ang kontrol sa lahat. Pwede ko nang gawin ang gusto ko. "Bakit hindi mo papilitin?" "Hindi pwede. Masyadong halata. Kailangan magmukha itong legal. Kailangan mukha siyang nasa tamang pag-iisip kapag ginawa niya yon. Konting tiis na lang." Narinig nila na ang paglapit ng mga yabag sa pwesto ng matanda. "Tingnan mo siya," sabi ni Maribel, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Isang uugod-ugod na wala ng silbi. Ang tanging pakinabang na lang niya ay ang pirma niya. "Paano ang bata?" tanong ni Marco. "Kahit makuha mo pa ang kontrol, may habol pa rin ang batang yan sa mana." Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, nagsalita si Maribel at ang boses niya ay kasinlamig ng yelo. "Doon na papasok ang special care facility na sinasabi ko sa'yo," sabi ni Maribel. "Nakausap ko na ang contact ko. Isang maliit na klinika sa isang liblib na probinsya. Kapag naipasok na natin si Ira doon, wala nang makakahanap sa kanya. Maglalabas sila ng medical record na lumala ang kondisyon niya. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya magigising." Halos masuka si Lana sa kanyang narinig. Hindi lang nila balak itago si Ira. Balak nila itong patayin. "Mabuti," sabi ni Marco, "para matapos na ang lahat ng sakit ng ulo natin." "Sa susunod na linggo," deklara ni Maribel. "Kapag nakuha ko na ang pirma, aalisin na natin siya. Sasabihin ko kay Armando na dinala ko siya sa isang espesyalista sa ibang bansa. Sa estado niya ngayon, maniniwala siya sa kahit anong sabihin ko." Narinig ni Lana ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking florera. Nakita niyang lumabas ang magkapatid, nagtatawanan na tila ba ang pinag-usapan lang nila ay isang simpleng bagay. Nang sigurado nang wala na sila, nanginginig na pumasok si Lana sa silid. Si Don Armando ay nasa parehong posisyon pa rin, ngunit ngayon, nakita ni Lana ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Isang luha, isang butil ng luha ang tahimik na dumadaloy sa pisngi ng matanda. Narinig niya ang lahat. Kinuha ni Lana ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng mesa. Pinatay niya ang recording. Hawak na niya ngayon ang pruweba. Ang katibayan ng isang karumaldumal na krimen na magaganap pa lang. Bumalik siya sa kanyang silid, nilak ang pinto. Pinakinggan niya ang recording at bawat salita ni na Maribel at Marco ay tila mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ang takot ay naroon pa rin, mas malaki kaysa dati. Pero ngayon, may isa pang emosyon na nangingibabaw.
galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit. Hindi siya makakapayag. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan sa pamamahay na ito. Tinitigan niya ang kanyang cellphone. Ito ang kanyang sandata. Ngunit kanino niya ito ibibigay? Pulis? Sino ang maniniwala sa isang hamak na kasambahay laban sa isang mayaman at respetadong ginang tulad ni Maribel Sevilla? Isa lang ang naisip niyang paraan. Kailangan niyang maiparating ito kay Don Armando. Kailangan niyang mahanap ang tamang tiyempo para ipakita ito sa kanya nang silang dalawa lang. Kailangan niyang gisingin ang natutulog na leon sa loob ng matanda bago pa mahuli ang lahat. Pero paano? Habang nag-iisip siya, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at walang bituin. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa madilim na kapalaran na naghihintay para kay Ira. Kinabukasan, kailangan niyang kumilos. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Ang buhay ng isang inosenteng bata ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang sumunod na umaga ay puno ng kakaibang bigat. Para kay Lana, ang bawat tunog sa mansyon, ang paghuni ng orasan, ang pag-andar ng aircon, ang pag-uusap ng ibang kasambahay ay tila may dalang panganib. Hawak niya ngayon ang isang lihim na maaaring ikamatay niya o ikasalba ng 2 taong kaawa-awa. Nagpanggap siyang abala sa paglilinis ng sala, palihim na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Maribel. Ang babae ay tila mas masaya kaysa karaniwan. Humihimig pa habang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ito ang kalmadong itsura ng isang taong malapit ng magtagumpay sa isang masamang plano. Kailangan ni Lana ng pagkakataon. Isang pagkakataon na makausap si Don Armando ng mag-isa. Kahit saglit lang, pero tila isang bantay sa lakay si Maribel. Hindi niya iniiwan ang kanyang asawa. Siya ang naghahain ng pagkain. Siya ang nagpapainom ng gamot. Siya ang nag-aakay dito sa hardin para magpaaraw. Dumaan ang buong umaga na walang nangyari. Nagsimula ng kabahan si Lana. Baka wala na siyang oras. Nang tanghalian, isang tawag sa telepono ang dumating para kay Maribel. Isang kaibigan mula sa kanyang social club. Habang abala ito sa pakikipag-usap sa sala, nakita nila na ang kanyang pagkakataon. Si Don Armando ay naiwang mag-isa sa hapagkainan, nakatulala sa kanyang plato. Dahan-dahang lumapit si Lana, nagkunwaring nagpupulot ng mga mumo sa sahig. "Sir?" Bulong niya. Halos hindi marinig. "Sir, nasa panganib po si Ira." Hindi gumalaw si Don Armando. Hindi man lang ito kumurap. Ang tanging reaksyon nito ay isang mahinang pag-ungol na parang hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi. "Sir, may plano po si Ma'am Maribel." Pagpapatuloy niya, desperado na. "May recording po ako. Kailangan ninyong marinig." Pero wala pa rin. Ang mga mata ng matanda ay blangko. Walang buhay. Napasuklay ng daliri sa buhok si Lana. Baka mali siya. Baka ang gamot na ipinapainom sa kanya ay tuluyan ng sinira ang kanyang pag-iisip. Baka wala na siyang kakampi. Sa pagkadismaya, tumayo siya. Pero sa pagtayo niya, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang kamay ni Don Armando sa ibabaw ng mesa. Ang hintuturo nito ay marahang kumakatok sa ibabaw ng kahoy. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Isang simpleng kilos lang yon, pero may padron. Tila ba may mensaheng ipinaparating? Biglang bumalik sa isipan ni Lana ang isang kwento ni Ira nung isang araw. Kwento tungkol sa kung paano sila naglalaro ng kanyang ama noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Mayroon silang secret code. Ang 3 katok ay nangangahulugang, "Nandito ako, nakikinig ako." Nanlaki ang mga mata ni Lana. Tumingin siya sa mukha ni Don Armando. Blanko pa rin ito, ngunit ang hintuturo nito ay muling kumatok. 1, 2, 3. Totoo nga, gising siya. Nakakulong lang siya sa sarili niyang katawan. Pero nakikinig siya.
Naiintindihan niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, isa pang kasambahay, si Aling Nena, ang nag-aayos ng mga damit sa aparador ni Maribel. Si Aling Nena ay matagal nang nagsisilbi sa mga Sevilla bago pa man dumating si Maribel. Tapat siya sa pamilya, lalo na kay Ira. Napansin niya ang pagbabago sa ugali ni Lana. Ang pagiging balisa nito, ang palihim nitong mga sulyap. Pumasok si Maribel sa silid, tapos na sa kanyang tawag. "Nena, nakita mo ba si Lana?" Tanong nito. "Nasa kusina po yata, ma'am," sagot ni Aling Nena. "Mabuti," sabi ni Maribel, hindi namamalayang may nakikinig. "Pakiramdam ko, masyadong pakialamera ang batang yan. Bantayan mo siya para sa akin, Nena. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kahina-hinalang kilos niya. May pabuya ka kung may malalaman ako." Tumangulang si Aling Nena, ngunit sa loob-loob niya, isang pag-aalala ang nabuo para kay Lana. Alam niyang may hindi tama sa bagong ginang ng mansyon. Kinagabihan, sinubukan ni Lana na muling lapitan si Don Armando. Habang inaakay niya ito pabalik sa silid nito, hinawakan niya ang kamay nito. "Sir, kung naiintindihan niyo po ako," bulong niya, "pisilin niyo po ang kamay ko." Naghihintay siya. Bawat segundo ay tila isang oras. Walang nangyari. Akmang bibitaw na siya sa pag-asa nang maramdaman niya ito. Isang napakahinang pagpisil, mahina, pero sapat na para maramdaman niya. Sapat na para buhayin ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May kakampi siya. Isang kakamping tahimik, ngunit nakikinig at naghihintay. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay agad na putol. "Lana!" Ang matigas na boses ni Maribel ay tumama sa kanya mula sa likuran. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, nakapamiwang, matalim ang mga matang nakatitig sa kamay nilang magkahawak ni Don Armando. "Anong ginagawa mo? Bakit ang tagal ninyo?" "Pupasensya na po, ma'am," mabilis na sagot ni Lana, bumibitaw sa kamay ng matanda. "Medyo mabagal lang po maglakad si Sir." Lumapit si Maribel. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ngumiti ito. Isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Mula ngayon, ako na lang ang mag-aasikaso kay Armando. Mag-focus ka na lang sa paglilinis at sa pag-aasikaso kay Ira. Maliwanag?" "Opo, ma'am," sagot ni Lana. Nakayuko. Ito ay isang malinaw na babala. Nakita ni Maribel ang kanilang koneksyon, gaano man kaliit, at ngayon ay sisirain niya ito. Pinuputol ni Maribel ang tanging linya ng komunikasyon na mayroon siya. Habang papunta siya sa kusina, sinalubong siya ni Aling Nena. "Lana, mag-iingat ka." Bulong ng matandang kasambahay, inilalagay ang isang baso ng tubig sa kanyang kamay. "Nagagalit sa'yo si ma'am. Pinagmamasdan ka niya." Tumingin si Lana kay Aling Nena. Nakita ang sinseridad at pag-aalala sa mga mata nito. Tumango siya bilang pasasalamat. Ngayon alam na niya, hindi lang si Don Armando ang nakakapansin. Mayroon pa siyang ibang mga mata sa paligid. Mga matang maaaring tumulong o magpahamak sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang silid, umupo siya sa gilid ng kama. Ang plano niyang ibigay ang cellphone kay Don Armando ay hindi nagagana. Masyadong mahigpit ang bantay ni Maribel. Kailangan niya ng bagong plano. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib, nangangailangan ng tamang tiyempo, at maaaring maging huling pagkakataon niya. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang ballpen. Nagsimula siyang magsulat. Hindi niya kayang ibigay ang ebidensya, pero kaya niyang magbigay ng babala. Isang babala na tanging si Don Armando at siya lang ang makakaintindi. Isang babala na gagamit ng isang bagay na napakahalaga sa matanda. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Ang pagkakataon ni Lana ay dumating makalipas ang 2 araw. Nagkaroon ng isang malaking charity ball na kailangang puntahan ni Maribel.
Isa itong event na hindi niya maaaring palampasin, isang pagkakataon para ipakita ang kanyang sarili bilang ang mapagmahal na asawa ng pilantropong si Don Armando Sevilla. "Nena, ikaw na ang bahala kay Armando," sabi ni Maribel habang nag-aayos sa harap ng salamin. "Ipainom mo ang mga gamot niya sa tamang oras. At ikaw naman, Lana, siguraduhin mong nasa silid lang si Ira. Ayokong may maririnig na kahit anong gulo." Ito na yon. Ang ilang oras na mawawala si Maribel ay ang tanging bintana ng pagkakataon na mayroon siya. Nang makaalis na ang sasakyan ni Maribel, agad na kumilos si Lana. Pumasok siya sa study ni Don Armando, dala ang sinulat niyang munting sulat. Ngunit pagdating niya roon, naroon si Aling Nena. Inaayos ang mga libro. "Lana," sabi nito, "nandito ka pala." Ako po sana ang maglilinis dito, Aling Nena." Palusot ni Lana. Ngumiti ang matanda. "Hayaan mo na. Ako na dito. Puntahan mo na lang si Ira. Kanina ka pa niya hinahanap." Isang pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Lana. Nawala ang pagkakataon niya. Tila ba binabantayan pa rin siya kahit wala si Maribel. Malungkot siyang pumunta sa silid ni Ira. Naabutan niya ang batang sinusubukang abutin ng isang libro sa mataas na estante. "Ako na," sabi ni Lana. Kinuha ang libro para sa kanya. "Kamusta ka?" "Okay lang," sagot ni Ira. Hindi tumitingin sa kanya. Sabi ni Mama Maribel, aalis daw kami sa susunod na linggo. Pupunta daw kami sa isang ospital sa Amerika para gumaling na ako. Nanigas si Lana. Amerika. Iyon pala ang kasinungalingang sinabi ni Maribel sa bata. Mas lalong nag-alab ang determinasyon sa kanyang puso. "Ira," sabi ni Lana, lumuhod sa harap ng wheelchair. "Ano man ang mangyari, huwag mong kakalimutan na may mga taong nagmamahal sa'yo, okay? Lalo na ang papa mo." Nakita ni Lana ang pagdududa sa mga mata ng bata. "Hindi na ako mahal ni Papa. Hindi na niya ako kinakausap." "Hindi totoo yan," mariing sabi ni Lana. "Mahal na mahal ka niya. Tandaan mo yan." Bigla, pumasok si Aling Nena sa silid. "Lana, pinapatawag ka ni Sir Armando sa kanyang silid. Masama daw ang pakiramdam niya." Nagulat si Lana. "Po? Anong nangyari?" "Hindi ko alam. Ayaw niyang uminom ng gamot. Ikaw daw ang hinahanap." Nagmamadaling tumakbo si Lana papunta sa silid ng matanda. Pagpasok niya, nakita niya si Don Armando na nakahiga sa kama. Tila hirap huminga. Sa tabi niya ay ang isang baso ng tubig at ang mga gamot na iniwan ni Maribel. "Sir, anong nararamdaman ninyo?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Don Armando ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay mahina, ngunit may pilit na lakas. Umiling ito, nakatingin sa mga gamot, at naintindihan ni Lana, hindi masama ang pakiramdam niya. Ayaw lang niyang inumin ang lason. "Ayaw niyo po itong inumin," bulong ni Lana. Isang bahagyang pagtango ang sagot ng matanda. "Sige po," sabi ni Lana. Kinuha niya ang mga gamot at pasimpleng itinapon sa inidoro. Ibinalik niya ang walang lamang baso sa bedside table. "Ayan po, sir. Nainom niyo na po." Sa unang pagkakataon, nakita ni Lana ang isang malinaw na emosyon sa mga mata ni Don Armando. Pasasalamat. Ngayon na, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na papel na kanina pa niya itinatago. Ibinigay niya ito sa kamay ng matanda. Nakasulat doon, "Ang plano ay sa susunod na linggo. Ilalayo nila si Ira. Ang ebidensya ay nasa akin. Kailangan ko ng tulong." Binasa ito ni Don Armando. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Tumingin siya kay Lana, isang tinging puno ng desperasyon at tiwala. Pagkatapos, marahan niyang itinuro ang malaking larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Hindi maintindihan ni Lana. Tumayo siya at lumapit sa larawan. Hinahaplos ito. "Ano ang mayroon dito?" "Ang larawan?" tanong niya.
Pinilit ni Don Armando na magsalita. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, garalgal at mahina. Ngunit malinaw na narinig ni Lana. Likod. Mabilis na tiningnan ni Lana ang likod ng malaking frame. Nakakapit sa likod nito na nakatago sa paningin ng lahat ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na digital voice recorder. Sa tabi nito may isang maliit na papel na nakadikit. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Lana. Sulat kamay ito ni Don Armando. Halatang isinulat noong mga panahong kaya pa niyang kontrolin ang kanyang mga kamay. Nakasulat doon, para sa aking Ira. Kung may mangyari sa akin, huwag magtiwala kay Maribel. Napaluha si Lana. Hindi siya nagkamali. Alam na ni Don Armando. Matagal na niyang alam. Naghihintay lang siya ng tamang tao na mapagkakatiwalaan. Ako po, sabi ni Lana. Tumingin sa matanda. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako po ang tutulong sa inyo. Bigla, narinig nila ang tunog ng sasakyan ni Maribel sa labas. Mas maaga itong umuwi kaysa sa inaasahan. Sa sobrang taranta, mabilis na ibinalik ni Lana ang voice recorder at ang sulat sa likod ng frame. Sir, kailangan ko na pong umalis, sabi niya. Ngunit bago siya makalabas, muling hinawakan ni Don Armando ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ang pagpisil ay mas malakas, puno ng determinasyon. Isang pagpisil na nagsasabing, mag-iingat ka, huwag kang susuko, magkasama tayo sa laban atam na ito. Ang natuklasan ni Lana sa likod ng larawan ay nagbago ng lahat. Hindi na siya isang kasambahay na nag-iisa sa takot. Isa na siyang sundalong may hawak na misyon, isang sikretong kapanalig ng tunay na amo ng pamamahay. Ang voice recorder at ang sulat ay patunay na matagal nang may hinala si Don Armando. Naghahanda na ito sa pinakamasamang maaaring mangyari bago pa man siya tuluyang pinahina ng mga gamot. Kinabukasan, naramdaman ni Lana ang pagbabago sa kilos ni Maribel. Mas mainitin ang ulo nito, mas iritable. Tila ba may humahabol sa kanya? Marco, ano na naman? Narinig ni Lana na bulong ni Maribel sa telepono habang nasa kusina ito. Sinabi ko nang maghintay ka. Malapit na. Bukas, papupuntahin ko rito si Attorney Salcedo para sa huling pirma. Pagkatapos niyan, tapos na ang lahat. Bukas, iyon na pala ang deadline. Wala nang oras si Lana. Kailangan niyang makuha ang recording ni na Maribel at Marco. Ang recording sa kanyang cellphone ay mahalaga. Pero ang isang recording na galing mismo sa device na inihanda ni Don Armando ay mas may bigat. Nag-isip siya ng paraan. Paano siya makakapasok sa silid ni Don Armando nang hindi napapansin? Ang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Dumating si Marco, mukhang problemado at galit. Hinila niya si Maribel papunta sa hardin. Ate, kailangan ko na ngayon. Sigaw nito, sapat na para marinig mula sa bintana ng kusina. Kung hindi mo ibibigay, ako mismo ang gagawa ng paraan. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa labas. Ito na ang pagkakataon ni Lana. Walang nagbabantay sa itaas. Umakyat siya ng walang ingay. Pumasok siya sa silid ni Don Armando. Naabutan niya itong natutulog. Marahil ay dahil sa epekto ng gamot na ipinainom kanina. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan mula sa pagkakasabit nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa niya ang voice recorder sa likod. Nang makuha niya ito, mabilis niyang ibinalik ang larawan sa pwesto. Bumalik siya sa pasilyo, akmang bababa na, nang bigla siyang may narinig. Mga yabag. Paparating si Maribel. Sa sobrang taranta, pumasok si Lana sa pinakamalapit na silid, ang walk-in closet ni Maribel. Nagtago siya sa likod ng mga mamahaling damit, pinipigilan ang kanyang paghinga. Pumasok si Maribel sa kanyang kwarto, padabog na isinara ang pinto. Walang kwentang lalaki, sigaw nito sa sarili. Kung hindi ko lang siya kapatid, palagi na lang nagbibigay ng problema. Narinig nila na ang pagbukas at pagsara ng mga drawer.
Tila may hinahanap si Maribel. Pagkatapos, tumunog ang cellphone sa net nito. "Hello, Attorney Salcedo," sabi ni Maribel. Ang boses ay biglang naging kalmado at profesional. "Yes, everything is set for tomorrow. Dadalhin ko siya sa office mo. Mas maganda roon para walang abala." Opo, mukhang malinaw naman ang pag-iisip niya. Ang mga gamot ay nakakatulong sa kanya. Isang kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, narinig nila na ang pagbukas ng isa pang drawer. Pagkatapos ay isang mahinang kalansing. Ito, bulong ni Maribel sa sarili. Kung sakaling magmatigas ang uugod-ugod na yon bukas, ito ang magpapaamo sa kanya. Sumilip si Lana mula sa siwang ng mga damit. Nakita niya ang hawak ni Maribel, isang hiringgilya at isang maliit na vial ng likido. Nanlamig ang dugo ni Lana. May plano si Maribel kung sakaling hindi pumirma si Don Armando. Isang planong mas direkta, mas mapanganib. Naghintay si Lana hanggang sa lumabas si Maribel ng silid. Nang matiyak niyang ligtas na, dahan-ahan siyang lumabas at bumalik sa kanyang kwarto. Nanginginig niyang pinindot ang play sa maliit na voice recorder at doon narinig niya ang boses niya at ang boses ni na Maribel at Marco noong gabing nag-usap sila sa silid ni Don Armando. Malinaw, kumpleto, ang bawat salita ng kanilang maitim na balak. Hawak na niya ang ebidensya. Ang nakamamatay na katibayan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang i-record ang audio mula sa voice recorder papunta sa kanyang telepono. Isang backup. Habang ginagawa niya yon, abala ang kanyang isip sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Kailangan niyang makaalis sa bahay na ito nang ligtas dala ang ebidensya. Kailangan niyang makarating sa pulis. Ngunit habang isinasalin niya ang audio, hindi niya namalayan ang isang anino na tahimik na dumaan sa labas ng kanyang bahagyang nakabukas na pinto. Si Aling Nena. Narinig niya ang mahinang boses na nanggagaling sa loob ng silid. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero sapat ang kanyang narinig para kumpirmahin ang matagal na niyang hinala. Nagpatuloy si Aling Nena sa paglalakad. Isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Nang matapos ni Lana ang pag-transfer ng audio file, itinago niya ang voice recorder sa ilalim ng kanyang kutsyon at ang cellphone ay ibinulsa niya. Huminga siya ng malalim. Bukas ng umaga, bago pa man madala ni Maribel si Don Armando sa abogado, kailangan niyang makatakas. Magdadahilan siyang masama ang pakiramdam niya at kailangang pumunta sa klinika. Iyon ang plano niya. Simple, sana gumana. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito kumatok. Nakatayo roon si Maribel, ang muka ay hindi maipinta. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa likod nito, nakatayo si Marco. May ngisi sa labi. "Saan mo balak pumunta bukas, Lana?" tanong ni Maribel. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Nanlamig ang buong katawan ni Lana. Paano? Paano niya nalaman? "Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am," nauutal niyang sabi. Lumapit si Maribel sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang buhok ni Lana at iniharap sa salamin. "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw nito. "Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pasulyap-sulyap mo? Ang pagiging malapit mo sa matanda? Ang pagiging mausisa mo?" Wala po akong ginagawang masama." Umiiyak na, sabi ni Lana. "Talaga ba?" Humalakak si Maribel. Inilabas nito ang isang pamilyar na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, lumang cellphone. Ang luma at halos sira ng cellphone ni Lana na iniwan niya sa drawer. "Naisip kong baka may tinatago ka," sabi ni Maribel. "Kaya ipinahanap ko to. At hulaan mo kung ano ang nalaman ko? May tracking app pala na naka-install dito. Ang kapatid ko, magaling sa mga ganitong bagay. At alam mo ba kung ano ang nakita namin?" Itinapat ni Marco ang sarili nitong cellphone. Nakabukas ang isang mapa
Isang tuldok ang kumikislap sa isang lokasyon. Ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Isang search history. Paano mag-file ng report laban sa attempted murder? Ginawa pala niya ang research na yon sa luma niyang telepono. Isang pagkakamaling hindi niya namalayan. Nagkamali po ako ng search. Palusot ni Lana. Tapos na ang laro mo? Kasambahay, sabi ni Maribel. Binitawan ang buhok niya ng may pagkasuklam. Marco, kunin mo ang gamit niya. Pinasok ni Marco ang silid at sinimulang halughugin ang lahat. Itinaob nito ang kutsyon at doon nahulog ang maliit na voice recorder. Dinampot ito ni Marco at pinindot ang play. Ang boses nila ni Maribel ay umaling-awngaw sa maliit na silid. Ang mukha ni Maribel ay namutla. Pagkatapos ay naging pula sa galit. Para siyang isang demonyong nag-aapoy. Lumapit siya kay Lana at isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi nito. Hayop ka, siyang bulong. Hayop kang mang-aagaw, papatayin kita. Ang sampal ni Maribel ay tila gumising sa diwa ni Lana. Ang sakit ay nag-alis ng kanyang takot at pinalitan ito ng purong katapangan. Hindi kayo magtatagumpay, sigaw ni Lana. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Malalaman ng lahat ang ginagawa ninyo. Isang malakas na halakhak ang sagot ni Maribel. Talaga ba? At sino ang maniniwala sa'yo? Isang hamak na probinsyana laban sa akin. Ako si Mrs. Sevilla, mayaman, respetado. At ikaw, isa ka lang magnanakaw. Naglabas si Maribel ng isang maliit na pouch mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng kama ni Lana. Kumalat doon ang ilang piraso ng mamahaling alahas, isang kwintas na diamante, isang pares ng hikaw, isang gintong pulseras. "Oh, tingnan mo naman," sabi ni Maribel sa isang nanunuyang boses, sapat na para marinig ng ibang mga kasambahay na nagsisimula ng mag-usisa sa labas ng silid. "Kaya pala nawawala ang mga alahas ko. Nasa iyo lang pala, Lana. Magnanakaw ka." "Hindi totoo yan, sigaw ni Lana. "Kayo ang naglagay niyan dyan." "Sino ang maniniwala sa'yo?" Ulit ni Maribel. "Nasa kwarto mo, nasa mga gamit mo. Case closed." Hinila ni Maribel si Lana palabas ng silid. Nakita nila ang ibang mga kasambahay, kasama si Aling Nena, na nakatayo sa pasilyo. Ang mga muka ay puno ng pagtataka at gulat. "Ito," sigaw ni Maribel. Itinuturo si Lana. "Isang ahas na pinatuloy natin sa ating pamamahay. Isang magnanakaw." "Ma'am, baka po nagkakamali lang kayo," sinubukang sabihin ni Aling Nena. "Manahimik ka, Nena," putol ni Maribel. "Baka gusto mo ring madamay." Walang nagawa ang matandang kasambahay, kundi ang yumuko. Kinaladkad ni Maribel si Lana papunta sa sala. Sa ibabaw ng isang mesa, may nakahanda ng mga dokumento at isang ballpen. "Dalawang pagpipilian mo," sabi ni Maribel. Ang boses ay kalmado na ulit na mas lalong nakakatakot. "Una, pipirmahan mo ang confession na ito. Aminin mong ninakawan mo ako. Pipirmahan mo rin ang resignation letter at isang non-disclosure agreement na nagsasabing hindi ka magsasalita ng kahit ano tungkol sa pamilyang ito. Pagkatapos, palalayasin kita at hindi na kita ipapakulong." "At ang pangalawa?" tanong ni Lana, nanginginig. "Ang pangalawa," sabi ni Maribel. Ngumiti ito ng masama. "Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ipapakulong kita sa pagnanakaw. At habang nasa kulungan ka, sisiguraduhin kong may mangyayaring aksidente sa pamilya mo sa probinsya. Mayaman ako, Lana. Marami akong kayang gawin. Marami akong kayang bayaran." Isang banta. Isang direktang banta sa buhay ng kanyang pamilya. Gumuho ang mundo ni Lana. Pwede niyang isakripisyo ang sarili niya, pero ang pamilya niya, hindi. "Pakiusap, ma'am. Huwag po ang pamilya ko.
pagmamakaawa ni Lana. Kung gayon, pumirma ka. Sa itaas, sa kanyang silid, narinig ni Ira ang mga sigawan. Narinig niya ang pangalan ni Lana. Sinubukan niyang bumangon, sinubukang bumaba, pero wala siyang magawa. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw. Huwag! Hindi magnanakaw si Mama Lana. Mabait siya. Huwag niyo siyang saktan. Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ngunit para kay Maribel, ito ay musika lamang sa kanyang pandinig. Tumingin si Lana sa mga papel. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang sulok na wala nang tatakbuhan. Tumingin siya kay Maribel sa mga matang puno ng tagumpay. Sa huling pagkakataon, naisip niya si Ira. Naisip niya si Don Armando. Nabigo siya. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang ballpen. Sa bawat letra ng kanyang pirma, tila ba may isang piraso ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Mahusay, sabi ni Maribel. Nang matapos siya, kinuha ang mga papel. Masunurin ka naman pala. Ibinigay ni Maribel ang voice recorder kay Marco. Sirain mo yan. Siguraduhin mong walang matitira. Ngunit bago pa man ito makuha ni Marco, isang huling lakas ng loob ang dumaloy kay Lana. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang voice recorder mula sa mesa. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinato ito ng buong lakas sa pader na gawa sa marmol. Isang malakas na tunog ng nababasag na plastik ang narinig. Ang voice recorder ay naging pira-piraso. Ngumiti si Lana sa gitna ng kanyang mga luha. Wala na kayong ebidensya laban sa akin at wala na rin kayong magagamit laban kay Sir Armando. Ang ngiti ni Maribel ay nawala. Napalitan ito ng purong galit. Hindi niya inaasahan iyon. Walang problema, sabi ni Maribel. May isa ka pang ebidensya, hindi ba? Ang cellphone mo. Pero sa puntong yon, wala nang pakialam si Lana. Nawasak man niya ang orihinal na recorder, alam niyang mayroon siyang kopya. Ang kailangan lang niya ay makatakas. Ngayon, sabi ni Maribel, kinaladkad si Lana patungo sa pinto. Umalis ka sa pamamahay ko at subukan mo lang magsumbong, subukan mo lang bumalik at itutuloy ko ang banta ko sa pamilya mo. Tandaan mo yan. Itinulak ni Maribel si Lana palabas ng pinto. Isinara ni Maribel ang malaking pinto sa harap ni Lana nang may malakas na kalabog. Ang tunog na yon ay tila ang huling pako. Sa kanyang kabaong, naiwan siyang nakatayo sa labas sa ilalim ng kalangitang nagsisimula ng magdilim. Kasabay ng pagpatak ng dilim ay ang pagpatak ng ambon. Malamig, mabilis. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa suot niyang uniforme at sa cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Ang cellphone na naglalaman ng kanyang tanging pag-asa. Nagsimula siyang maglakad palayo sa mansyon, walang tiyak na direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay parang latigo. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na siya. Nanginginig sa ginaw, ngunit mas nanginginig sa sakit at galit na nararamdaman. Natalo siya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang isinugal, ay nawalang parang bula. Ang tanging nagawa niya ay sirain ang isang voice recorder, ngunit ang masasamang tao ay nagtagumpay pa rin. Naalala niya ang mukha ni Maribel, puno ng tagumpay. Naalala niya ang mukha ng ibang mga kasambahay, puno ng paghusga. Naalala niya ang pirma niya sa mga papel na yon, isang pirma na sumuko sa kasinungalingan. Umupo siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Niyakap ang sarili para labanan ang ginaw. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang kanilang mga ilaw ay tumatagos sa kurtina ng ulan. Walang sino man ang nakakapansin sa kanya. Isa lang siyang basang anino sa gitna ng gabi. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Basang-basa na rin ito, ngunit gumagana pa. Tinitigan niya ang screen. Isang pindot lang, maaari niyang tawagan ng pulis.
Isang pindot lang, maaari niyang iparinig ang recording. Pero ano ang mangyayari pagkatapos? Ang banta ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sisiguraduhin kong may mangyayaring aksidente sa pamilya mo sa probinsya. Nidi ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Hindi niya kayang isugal ang kanilang buhay. Mas gugustuhin niyang mabigo. Mas gugustuhin niyang magdusa kaysa mapahamak sila. Napahagulhol si Lana. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at kawalan ng kapangyarihan. Iyak ng isang taong nais manalo pero tinalo ng sistema. Tinalo ng pera at kapangyarihan. Ibinaba niya ang cellphone. Marahil ito na ang katapusan. Kailangan na lang niyang tanggapin. Kailangan niyang umuwi sa probinsya, yumuko, at kalimutan ang lahat. Kalimutan si Ira, kalimutan si Don Armando. Ngunit habang iniisip niya iyon, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang sigaw ni Ira. Huwag! Hindi magnanakaw si Mama Lana. Mabait siya. Mama Lana. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng bata sa pangalang iyon at hindi niya narinig iyon ng harapan. Ngayon lang niya napagtanto ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya tiningnan ni Ira bilang isang kasambahay. Tiningnan siya nito bilang isang ina, isang tagapagtanggol. Pagkatapos, naalala niya ang pagpisil sa kamay ni Don Armando. Isang pagpisil na nagsasabing, magkasama tayo sa laban na ito. Pinagkatiwalaan nila siya. Umasa sila sa kanya. At ngayon, tatalikuran na lang ba niya sila? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang kasamaan dahil sa takot? Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha na humahalo sa tubig ulan. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Mas mainit kaysa sa ginaw na kanyang nararamdaman. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mas malakas na ang pagmamahal niya para kay Ira. Mas malakas na ang respeto niya para kay Don Armando. Mas malakas na ang galit niya kay Maribel. Hindi pa tapos ang laban. Tumayo si Lana. Tumingin siya pabalik sa direksyon ng mansyon. Ang mga ilaw nito ay malabo ng natatanaw. Sa gitna ng malakas na ulan. Hindi niya kailangang pumunta sa pulis. Hindi niya kailangang ilagay sa panganib ang pamilya niya. May isa pang paraan, ang pinakamapanganib, ngunit ang pinakadirektang paraan. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang harapin ang demonyo sa sarili nitong lungga. Kailangan niyang ibigay ang ebidensya sa taong may tunay na kapangyarihan para tapusin ang lahat ng ito, si Don Armando Sevilla. Habang naglalakad siya pabalik, ang bawat hakbang ay mas mabilis, mas determinado. Isang itim na van ang huminto sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Dalawang malaking lalaki ang bumaba at pumasok sa loob. Nakita ito ni Lana mula sa di kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pagkaunawa. Ito na. Sinusundo na nila si Ira. Wala ng oras para mag-isip. Wala ng oras para matakot. Tumakbo si Lana. Tumakbo siya ng buong bilis sa gitna ng bumubuhos na ulan. Patungo sa digmaang naghihintay sa kanya sa loob ng Villa Sevilla. Ang takot ay isang alon na humahampas sa dibdib ni Lana habang tumatakbo siya. Ngunit sa ilalim ng alon na yon ay isang bato ng determinasyon. Para kay Ira, hindi siya dumaan sa harapang tarangkahan. Alam niyang sarado yon. Sa halip, tumakbo siya papunta sa gilid ng mataas na pader ng mansyon. Sa isang bahagi, kung saan may malaking puno ng akasya na nakalambitin ang mga sanga. Basang-basa at madulas ang lahat, pero hindi niya iyon ininda. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para umakyat sa puno. Ang mga gasgas mula sa balat ng kahoy ay humahapdi sa kanyang mga braso. Mula sa isang matibay na sanga, tumalon siya. Bumagsak siya sa malambot na damo sa loob ng hardin. Masakit, pero tiniis niya. Dahan-dahan siyang gumapang sa gitna ng dilim at ulan, nagtatago sa likod ng mga halaman, papalapit sa likurang pinto ng kusina. Alam niyang laging iniiwang hindi nakalak yon ni Aling Nena. Tama siya. Pagpasok niya tahimik ang buong bahay, ngunit sa itaas,
Narinig niya ang mga boses. Nagmamadali, tensyonado. Umakyat siya sa hagdanan, bawat hakbang ay maingat. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Nang marating niya ang itaas, nakita niya ang tanawing halos dumurog sa kanyang puso. Sa pasilyo, sa harap ng silid ni Ira, naroon ang dalawang malaking lalaki mula sa van. Hinihila nila palabas ang wheelchair ni Ira. Ang bata ay umiiyak at pumapalag. "Bitawan na niyo ako. Ayoko. Papa! Papa!" Si Maribel ay nakatayo sa gilid, malamig na pinapanood ang lahat. "Bilisan niyo, bago pa magising ang matanda. Mama Lana, tulong!" Sigaw ni Ira nang makita siya sa dulo ng pasilyo. "Lana?" Sigaw ni Maribel, ang muka ay nagbago mula sa pagkairita tungo sa purong pagkamuhi. "Paano ka nakapasok dito? Mga inutil, hulihin niyo siya." Binitawan ng isang lalaki si Ira para sugurin si Lana. Ngunit hindi nag-isip si Lana. Tumakbo siya, hindi palayo, kundi papunta sa kabilang direksyon, papunta sa silid ni Don Armando. POV, Don Armando. Nakapikit si Don Armando, ngunit hindi siya tulog. Ang bawat sigaw mula sa labas ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang walang magawang katawan. Narinig niya ang pag-iyak ni Ira. Ang kanyang anak, ang kanyang munting prinsesa. Kinukuha na nila. Sinubukan niyang bumangon, sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang gamot na ipinainom sa kanya kanina ay masyadong malakas. Ang kanyang mga kalamnan ay ayaw sumunod. Ang kanyang boses ay ayaw lumabas. Isang bangungot, isang buhay na bangungot kung saan nakikita at naririnig mo ang lahat. Ngunit isa kang bilanggo sa sarili mong pagkatao. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto. Si Lana, basang-basa, hingal na hingal. Ang muka ay puno ng takot, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. "Sir!" Sigaw niya. Kinukuha na po nila si Ira. Kasunod niya ang isang malaking lalaki. Hinablot nito si Lana. "Huwag!" Iyon lang ang nagawa ni Don Armando. Isang garalgal na tunog na halos hindi marinig. "Sir, ang cellphone!" Sigaw ni Lana habang nagpupumiglas. "Ang recording!" Hinagis ni Lana ang kanyang cellphone. Sa isang kilos na tila galing sa himala, naipon ni Don Armando ang lahat ng natitira niyang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ito, POV. Lana, hawak na ni Don Armando ang ebidensya, ngunit paano niya ito magagamit? Bigla, bumukas ang intercom system ng bahay, isang system na ginagamit para tawagin ang mga kasambahay mula sa master's bedroom. Pinindot ito ng lalaking nakahawak kay Lana. "Ma'am, nahuli ko na po," sabi nito. "Mabuti," sagot ng boses ni Maribel mula sa speaker. "Dalhin mo siya rito at italin niyo na ang bata sa sasakyan." Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, isang himala ang nangyari. Pinindot ni Don Armando, gamit ang nanginginig niyang hinlalaki, ang play button sa cellphone. Pagkatapos, gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, itinulak niya ang broadcast button sa intercom. Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw, hindi lang sa silid, kundi sa buong kabahayan. Kailangan magmukha itong legal. Konting tiis na lang. Ang boses ni Marco. "Paano ang bata?" At muli, ang boses ni Maribel. Malinaw at nakakakilabot. Sa isang liblib na probinsya, kapag naipasok na natin si Ira doon, wala nang makakahanap sa kanya. Isang araw, hindi na lang siya magigising. Nabitawan ng lalaki si Lana. Ang mukha nito ay namutla. Sa labas ng pasilyo, tumigil ang lahat. Si Ira, ang isa pang lalaki, at si Maribel. Lahat sila ay nakarinig. Tumingin si Maribel sa intercom speaker sa pader na tila ba isang ahas na tumuklaw sa kanya. Tapos na. Sa sandaling iyon, isang tunog ang narinig ng lahat. Isang tunog na mas malakas kaysa sa kulog sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis.
papalapit, mabilis. Bago pa man makagalaw si Maribel, tumakbo na si Lana. Tumakbo siya palabas ng silid, sa pasilyo, at niyakap si Ira. Tapos na! Bulong niya sa umiiyak na bata. Ligtas ka na! Bumukas ang pinto sa ibaba. Ang mga pulis, kasama si Aling Nena na siyang nagbukas ng tarangkahan para sa kanila, ay nagsimula ng umakyat. Napatayo si Maribel na parang isang estatwa. Ang muka ay larawan ng pagkagapi. Tumingin siya kay Lana, pagkatapos ay sa silid kung nasaan si Don Armando. Sa wakas, sa gitna ng lahat ng gulo, nagsalita si Don Armando. Gamit ang intercom, ang kanyang boses ay mahina. Garalgal, ngunit puno ng kapangyarihan at narinig sa buong kabahayan. Hulihin niyo ang asawa ko. Ang mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga ilaw ng flashlight ay kumikislap sa madilim na pasilyo. Puno ng takot ang mukha ni Maribel nang lapitan siya ng mga pulis. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang magdahilan, ngunit ang recording sa cellphone ni Don Armando at ang mga testimonya ng mga kasambahay, lalo na kay Aling Nena na naglakas loob ng magsalita, ay sapat na ebidensya. Hindi ko ginawa yan. Pinagtutulungan nila ako. Sigaw ni Maribel habang kinakawit ang posas sa kanyang mga kamay. Ngunit wala nang nakikinig. Si Marco, na nakita ang lahat, ay sumubok tumakas. Pero naabutan siya ng mga pulis sa likod ng bahay at dinakip din. Ang buong Villa Sevilla ay puno ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang maliit na sandali ng kapayapaan ang namayani. Niyakap ni Lana si Ira ng mahigpit. Ang bata ay nanginginig pa rin, ngunit dahan-dahang huminahon sa mga bisig niya. Mama Lana, bulong ni Ira. Inilalabas ang kanyang muka sa balikat ni Lana. Ligtas na po ba tayo? Isang mainit na luha ang dumaloy sa pisngi ni Lana. Opo, baby. Ligtas na tayo. Inalalaya ng mga pulis si Don Armando palabas ng kanyang silid. Mahina pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Tiningnan niya si Lana, pagkatapos ay si Ira. Isang matandang pulis ang lumapit sa kanya. Sir, kailangan po namin kayong dalhin sa ospital para sa medical check-up. Tumango si Don Armando, ngunit bago siya umalis, sinanyasan niya si Lana na lumapit. Lana, garalgal ang boses niya. Salamat, iniligtas mo ang pamilya ko. Kayo po ang nagligtas sa amin, sir, sagot ni Lana. POV Don Armando. Habang iniakay siya palabas ng mansyon, nakita ni Don Armando si Maribel na kinaladkad palabas. Ang muka ay puno ng galit at pagkatalo. Wala siyang naramdamang awa. Nakita niya si Ira na yakap-yakap si Lana. Ang kanyang anak, ang kanyang munting bituin. Sa wakas, malaya na ito sa anino ng kasamaan. Dinala siya sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusuri, kinumpirma ng doktor na nilalason nga siya ng clonazepam. Buti na lang po at naitigil agad, sir. Kung hindi, malala ang magiging epekto nito sa utak ninyo. Sa sumunod na araw, habang unti-unti siyang lumalakas, inasikaso niya ang lahat ng legal na proseso. Inalis niya ang lahat ng karapatan ni Maribel sa kanyang yaman at formal na idinimanda ito. Nang makauwi siya sa mansyon, kasama na niya si Ira. Nagkaroon sila ng isang masinsinang pag-uusap. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Don Armando. Hinawakan ng kamay ni Ira. Masyado akong naging mahina. Masyado akong nabulag. Hindi ko naprotektahan si mama mo at hindi rin kita naprotektahan. Papa, umiiyak na sabi ni Ira. Huwag na po kayong malungkot. Nandito na si Mama Lana. Ligtas na po ako. Tumingin si Don Armando kay Lana na nakatayo sa isang sulok. Isang babaeng hamak na kasambahay, ngunit mas matapang kaysa sa kahit sinong general na nakilala niya. Lana, sabi niya, gusto kong manatili ka rito. Hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Bilang ang mama ni Ira. Nanlaki ang mga mata ni Lana.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero sir, narinig ko ang lahat, Lana, sabi ni Don Armando. Ngumiti siya ng may pagmamahal. Narinig ko kung paano kanya ipinagtanggol. Narinig ko kung paano kanya tinawag na mama. Hindi mo kailangang maging ina sa dugo para maging tunay na ina sa puso. At kailangan ka ni Ira. Kailangan ka namin. Napaluha si Lana. Ito ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Ang pamilyang hindi niya inaasahang matagpuan. POV Lana. Ang araw ay sumisikat na, ang mga sinag nito ay tumatagos sa malaking bintana ng sala. Nililinis nito ang bawat sulok ng mansyon, iniaalis ang lahat ng anino ng nakaraan. Inimbitahan ni Don Armando ang pamilya ni Lana mula sa probinsya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapagamot sa kanyang ina at pinag-aral ang kanyang mga kapatid. Nagkaroon ng isang simple ngunit makahulugang seremonya sa mansyon. Dito, formal na inihayag ni Don Armando ang pagtatatag ng Ira Sevilla Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga batang may kapansanan na inabandona o inabuso. Habang nagbibigay ng maikling talumpati si Don Armando, nakita niya si Ira na masigla nang ngumingiti sa tabi niya. Ang bata ay may bago ng physical therapist at dahan-dahan, unti-unti, ay natututo na itong gumalaw. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang tapang at kabutihan ng isang babae. Sabi ni Don Armando, tumingin kay Lana. Sila Lana Reyes, siya ang tunay na ilaw ng aming pamilya. Namula si Lana, ngunit masaya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Isang araw, habang itinutulak niya ang wheelchair ni Ira sa hardin, may kakaibang nangyari. Ang araw ay mainit, ang mga bulaklak ay sariwa, at ang hangin ay malambing. Mama Lana, sabi ni Ira, ang boses ay puno ng kagalakan. Napansin ni Lana ang paggalaw sa kamay ni Ira. Dahan-dahan, pinilit ng bata na igalaw ang kanyang mga paa. Sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa, dahan-dahang tumayo si Ira. Hawak niya ang kamay ni Lana at sa gitna ng hardin, sa gitna ng sikat ng araw, gumawa siya ng isang hakbang, isang munting hakbang, isang simula. Niyakap ni Lana si Ira ng mahigpit. Ito ang kanyang bahay. Ito ang kanyang pamilya at ito ang kanyang tagumpay. Ang isang munting gawa ng kabutihan, isang munting lakas ng loob ay nagligtas ng isang buhay. At sa paggawa nito, nakahanap din siya ng sarili niyang bagong simula. Isang tahanan na puno ng pagmamahal na hindi niya inakala na makakamtan niya. Ang Villa Sevilla ay hindi na isang malamig na palasyo. Ito ay isang tahanan.